Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Wafa Nuruddin from the group 4, and our topic is all about the mass media and Islam. So, ano nga ba ang mass media and Islam? Ano ang connection ng mass media sa Islam? So, what is the Islamic perspective on mass media? Malalaman natin ito. And next, what effect does media have on Islam as a religion? What are the advantage of media in Islam? And also, what are the harmful effect of social media in Islam? So, talakayin natin kung ano nga ba ang mga epekto ng mass media sa Islam. Okay, mass media. Mass media is concerned with transmitting information, thoughts, and opinion at the people at a time. So, yung mass media daw ay nagtatransmit siya ng information, nagbibigay siya ng information, nagbibigay ng mga thoughts or kung ano ang ating naiisip, nagbibigay ng opinion uh, sa mga tao. Ang media ay malaki ang impluwensya nito sa uh, sa lipunan. Ito ay isa ring malaking industriya at kinikilala bilang ika-4 na estado kasunod ng 3 sangay ng pamahalaan at umiiral sa mga bansang demokratiko. Mass media refers to a diverse array of media that reach a large audience via mass communication. Dahil na rin sa makabagong teknolohiya, mas napapadali na ang paggamit ng mass media or media, social media, ang pahayagan, radyo at television. So, yung mass media na ito ay napapaloob na dito yung pakikinig natin sa radyo or di kaya panonood natin ng television. Syempre doon tayo nakakakuha ng mga informasyon. And for example, sa Facebook, ang dami-dami nating nakukuhang informasyon. Andoon na yung nakakasama at nakakabuti na mga news or di kaya mga nalalaman natin. Ito rin ang ginagawang libangan, pinagkukunan ng balita at dahilan ng pagsikat ng ilan. Yes, of course. Nagagawa natin itong parang ito yung way na naglilibang tayo. Syempre, kapag tayo ay boring, nagpe-Facebook, Instagram, or Telegram, TikTok, so hindi na natin talaga makontrol yung mga sarili natin, tabiabo. Tapos, karamihan naman ay umiiwas din para hindi siya ma-fit na. So, nag-deactivate para walang focus lang siya sa kanyang ginagawa at minsan lang nag-o-open, ganyan. And, for example, naman yung mga ustads natin or yung mga iba pang vlogger is gumagawa sila ng mga video para ikalat or magdakwa ng mga ano ba yan? Ng aralin patungkol sa ating relihiyon. So, ang dami-daming pwedeng makaepekto ng media sa Islam. For example, another example is yung pagkapanalo ni Muzahir Bito na doon sa ibang bansa is natutukan natin or napanood natin siya through social media dahil tayo ay malayo syempre, and mas lalong sumikat siya noong nanalo siya. And matatalakay natin later kung ano nga ba yung epekto ng media sa Islam. Next, Islam.
Okay, Islam means submission to the will of God. The followers of Islam are called Muslims. So, familiar na tayo dito sa Islam dahil ito yung ating religion. And followers of Islam aim to live a life of complete submission to Allah. So, ginagawa natin yung ating makakaya uh, para gawin yung will of God. And syempre, tawag sa atin yung mga naniniwala sa Allah ay mga Muslims. And meron ding iba pang mga uh, religion or mga tawag sa kanila. And next is the important role of mass media. The most important roles of the media are agenda setting and representation. The media, particularly from the West, seems to feature Islam constantly in the negative light. Islam is the fanning of Islamophobia. The Muslim world needs to respond to such striking negative representation of Islam. So, lahat naman tayo ay familiar sa Islam. Okay, the purpose of mass media is to offer quick exchange and transmission of information to a large group of people. Without the media, it will be very difficult for a person to try to get information from another person, especially if they are physically far apart. So, okay, contrary to what is generally perceived by the West, Islam in its real essence means submission and peace. So, ang ibig sabihin daw or um, or ano yan, nag-represent daw sa Islam ay yung or Islam. Daran. Contrary to what is generally perceived by the West, Islam in its real essence means submission and peace. So, ang ibig sabihin daw ng Islam is submission and peace. A religion that calls for resignation to Allah and promotes and defends peace in the person. As much as the media can repute the general Muslim population and Islam, it can also restore and further information the public of the true image of the religion. Through the media, the proper propagation and understanding of Islam can be enhanced by highlighting the universal values of the teachings of Islam. So makikilala daw natin yung Islam or ma-highlight siya through universal values of the teachings of Islam sa pamamagitan ng pagtuturo about sa Islam. The media is a very important tool for effective communication and dissemination about Islam which the Muslim world could utilize. So, pinaka-importante daw yung media sa dahil ito daw ay effective communication, which is tama nga naman dahil through media naku-communicate natin yung mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa through media. So, for example, makokontak mo siya with Facebook, gamit yung Facebook, FaceTime, WhatsApp, or iba pang mga social media accounts. That's all. Shukran and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hajar Eds Omar. So we will discuss about the disadvocates of this view fall into three main categories: young scholars in Islamic studies, older scholars in Islamic studies, and right activists and intellectuals on critiques in Islamic studies. So, ito ay ang mga tagapagtaguyod ng pananaw na ito ay nahati sa tatlong pangunahing kategorya. So, ito ay mga
batang scholar sa pag-aaral ng Islam, matatandang scholar sa pag-aaral ng Islam at mga manunulat, aktivista at intelektual na hindi kinikilala sa pag-aaral sa Islam. Said describes the young scholars as specialists in their field who are discourse political honest, then the sider scholars and see their works as being connected to the political activities of the state, no? So inilarawan ni Shred ang mga batang scholar bilang mga espesyalista sa kanilang larangan na tapat sa politika ng discourse kaysa sa mga scholar ng siders, at nakikita ang kanilang trabaho bilang konektado sa mga aktibidad ng politika, no, ng estado. So, of the older scholars, he notes that almost none of them belong in the establishment and Middle East studies, and therefore few of them have consulted for governments or business tongues, allowing them to intellectually detach themselves from the status quo view of the Middle East. So, ang mga matatandang scholars naman, sinabi niya na halos wala sa kanila ang nabibilang sa mga establishment in Middle East studies. So, marami sa kanila ang nakipag-usap para sa mga gobyerno o negosyo, kaya pinapayagan sila ng intellectual na humiwalay sa kanilang mga sarili mula sa status quo view ng Middle East. The last group defined by their opposition to the prevailing societal outlook on the Middle East and includes anti-war activists, clergy, radical intellectuals, and teachers. They are notable because this fit their landmass view of the issues. They seem to understand the dynamics of the post-colonial Islamic world in a way that clouds or ignored by the status quo experts. And they have made a moral and conscious decision to look beyond the hostile attitudes of the media, the governments, and the status quo intellectuals. So, sa mga pahayag ni Stride ay may malinaw na laban sa pagpapakita ng balansing imahe ng Islam. So, ang mga ito ay kapansin-pansin dahil sa kabila ng kanilang karaniwang pananaw sa mga isyu ay tila nauunawaan nila ang dinamika ng post-colonial na mundo ng Islam sa paraang kasama o hindi pinapansin ng mga eksperto sa status quo, at gumawa sila ng moral at mulat na desisyon na tumingin sa kabila ng paggalit na saloobin ng media, ng gobyerno at ng mga intelektual na status quo. However, said could also be accused by others that he has closed over some of the legitimate arguments on the flip sides of the issues. Could be argued that said has his own agenda and that he, like many of the people he criticized, is not presenting a value-free interpretation of the Islamic words. No? So, however, si said ay maaari ding akusahan ng iba na hindi niya pinapansin ang ilan sa mga legitimate arguments, and that he, like many of the people, the
criticized is not presenting a value-free interpretation of the Islamic words, no? So it should be noted that all songs said presents some very logical and well-tongued on arguments in favor of his assertion of American media bias against Islam, that his do is not same tongues his own religion's belief, since he himself is not Muslim, nor from a sense of personal spirituality, since he is such a particularly religious man on he willingly admits. So si said ay nagpahayag ng ilang napakalohikal at mahusay na pag-iisip sa mga arguments in favor of his assertion of American media bias laban sa Islam, na hindi ito nagmula sa kanyang sariling mga paniniwala sa relihiyon dahil siya mismo ay hindi Muslim, no? So, the lastly is, in addition, his area of academic specialty in English UNEP comparative literature, which he trusts as Columbia University. However, a number of aspects of his background that cannot be ignored, or the fact that he was born in Jerusalem in British mandated Palestine, that he was a participant in the Palestine movement, that he was an advisor to PLO chairman Yasser Arafat during the negotiations leading up to the signing of the Oslo Accords, and that he was critical of for accepting the terms of the accords, no? So, bilang karagdagan, ang kanyang larangan ng academic especially is English UNIF comparative literatures, which he practices at Columbia University, no? However, sa kanyang background na hindi maaaring baliwalain ang katotohanan na siya ay pinanganak sa Jerusalem sa British mandated Palestine, na siya ay nalahok sa Palestine kilusan, na siya ay isang tagapayo ng PLO chairman Yasser Arafat sa panahon ng negosasyon. So, that's all my report. So, sukran and wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Norija Muhammad, and this is my report, How Mass Media Portrays Islam. So, the portrayal of the negative image of Islam takes place by constructing an image of Islam with terrorism, violence, extremism, and antipathy to the funding of Islamophobia, a form of concerted effort directed to frighten the world of the hostility and empathy imposed by Islam. So, ang mundo ng mga Muslim ay kailangang tumugon sa gayong kapansin-pansing negatibong representasyon ng Islam. Ang punto ay ang Islam ay patuloy na inilalarawan ng pangdaigdigang media bilang isang relihiyon na madaling kapitan ng karahasan na salungat sa kanluran. Ang pinakalaganap na stereotipo ng Islam ay ang radikal na Muslim na nag-aalsa na kahilig sa paglulunsad ng jihad o banal na digmaan laban sa kanluran. Karaniwang kinakatawan ng stereotype na ito ay karahasan bilang isang hindi maipaghiwalay na bahagi ng pagiging Muslim. Gayon din ang relihiyon bilang katwiran para sa marahas na pagkilos.
So the media is a very important tool of effective communication and dissemination about Islam which the Muslim world could utilize. The question of Islam and the West has been the theme of various academic conferences in the USA, Europe, and in other countries, including Malaysia. It has also been the theme of analytical writings, discourse, and publication. These trends illustrate the significance for the other countries in Asia and Africa where Muslims can be found. So the media is the very source of mass communication. The media plays the most informative role in our society. It is the main thing about mass communication. It has various forms such as the internet, through which we can get uploaded news about the world. So magagamit natin ang mga ito upang ipalaganap ang tunay na mensahe ng Islam para ipangaral at ituro ang doktrinang Islamiko ng kapayapaan at pag-ibig at itaguyod ang sunna ng ating minamahal na propeta. Gayon din ang makabagong teknolohiya ay maaaring gamitin sa mga institusyong pang-edukasyon para sa mas epektibong pagtuturo ng mga pagpapahalagang Islamiko. Pinadali ng mass media at informasyon technology para sa mga tao na ma-access ang impormasyon tungkol sa halos anumang paksa sa mundo. The most prevalent Islamic stereotype is the radical Muslim insurgent bent of waging a jihad or holy war against the West. This stereotype usually represent violence as an inseparable part of being Muslim, as well as religion as justification for violence action. So an example of this kind of stereotype can be seen in the character of Sayyid Zara on ABC's Laws. Zara, the only Muslim central character on the show, used to work for the Iraq Republican Guard, and this frequently showed using torture to extract information from prisoners. So care is taken to show that Zara is now a member of an anti-terrorism squad and is thus not a terrorism himself, but his actions are reportedly portrayed as inherently violent. For example, Zara used torture to extract information from these fellow castaways during times of social conflict.